Kaya mga kapatid, ayon sa mga referensyang walang pinapanigan, buong tapat kong pinatunayan na ang tunay na iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo, walang iba kundi ang Iglesia Katolika na mula sa mundong kinagisnan lumalaganap sa sangkatauhan. Ano ba ang totoo? Alin ba sa mga pinagsasabi nito ang mali? Dito, kung titingnan ho natin sa referensyang ginagamit, ito ay ang tanong. Anong referensya ang binabasihan ng author na sumulat sa encyclopedia o sumulat sa isang referensya? Biblia ba o sariling interpretasyon? Kasi kung titingnan ho natin sa Bible, bakit wala man lang mababasa at pati ang turo at aral ay lihis sa nasusulat? Tandaan ho natin ang tanong na yan. Importante yon sa pagkilatis at pagsusuri ng katotohanan. Dito sa History of the Catholic Church, patungkol sa origin, ang nakalagay ho rito, Jesus Christ origin. According to Catholic tradition, the Catholic Church was founded by Jesus. So malinaw, hindi ho Biblia ang kanila hong binabasihan, kundi Catholic tradition. Kung ang author ba na sumulat ay hindi ba bias o kaanib ng sinasabing iglesia. Kasi halimbawa na lang, sa isang iglesia ng halimbawa lang to ha, wala tayong pinatamaan ito, Iglesia ni Cristo. Kapag isa sa mga servant o pastor ng Iglesia ni Cristo ay sumulat at sinasabi niya ang totoong iglesia ay Iglesia ni Cristo, maniniwala ba tayo? Kasi doon pa lang, sa author ng sumulat, siyempre alam naman sabihin niya ibang reliyon ang tinatayo na tunay na iglesia. Kundi sasabihin niya mismo ang sariling reliyon kung saan siya affiliated. Ganon din po, halimbawa sa iglesia sa Diyos. Kung sinasabi niya at sinusulat niya na ang kanilang paniniwala ay ang original na nagtayo ng kanilang iglesia na mababasa sa Biblia or sa kanilang sariling paniniwala ay ang Diyos at si Kristo, medyo duda ho tayo. Bakit? Membro ho siya sa ganong samahan. At dito sa ating binabasa, ang sabi nila, Jesus Christ, the founder of Catholicism. Jesus Christ founded the Roman Catholic Church during His earthly ministry at around 30 AD. So kung titingnan ho natin mga kapatid, anong pangalan ng referensya? Timeline of the Catholic Church. Yan ang sinasabi ko. Sila-sila lang din ang nag-pronounce, sila-sila lang din ang nagproklama na sila ang tunay na iglesia. So, paano ba natin malalaman? Gagamit tayo ng mga iba't ibang malupit na mga katanungan kung paano natin susuriin kung talagang biblical ba ang kanilang binabasihan o hindi. Kasi kung halimbawa, ang tinutukoy dito sa referensya ay Catholic. Pag sinabi ho natin Catholic is, ang meaning ho rito is universal. Pag sinabi natin universal, kumalap sa buong mundo. Yun yung definition ng Catholic. Ang tinutukoy dito sa referensya na itinayo daw ng Panginoong Jesucristo ay Catholic Church. So, kung titingnan ho natin, kung mun ho, hindi ho siya naka-specify Roman Apostolic Catholic Church. Hindi ho, kundi Catholic Church. Pagka sinabi natin Catholic Church, universal, so pwede rin nating masasabi pala na ang mga iglesia o relihiyon na kumalap sa buong mundo, they will be called Catholic Church. And they will also be called as founded by Jesus Christ. Bakit? Kumalap po sila sa buong mundo at yon ang meaning ng Catholic. Katulad halimbawa ng Baptist, halimbawa ng Jehovah's Witness, ng Mormons at iba't ibang reliyon, Seventh-day Adventist, na kung saan kumalap sa buong mundo. Pwede rin ho silang mag-claim ayon sa referensya. Pero titingnan pa natin ng malalim. Bakit, ang tanong dito, bakit exempt sila or bakit hindi sila registered sa SEC? Ha? Yan ang tanong. Ha? Dahil kung original sila, titingnan natin kung ano ang dahilan kung bakit sila hindi registered sa SEC. Kung titingnan natin dito sa referensya ang ati pong ni-research sa Google, nag-umpisa lang ang Securities and Exchange Commission na pagparehistro ay 1933. So ito ang ati pong na-research 1933. Ang tanong, nandyan na ba
ang tinatawag na sumulat ng mga referensya na nagsasabi na Iglesia Katolika ang itinayo ng Panginoong Kristo. Kung titingnan natin sa history mga kapatid, mayroong 1,260 years na namamalagi ang Papa as Supreme. Ang tinatawag nito ay Papal Supremacy. At naputol lang ito sa panahon ng French Revolution na kung saan in-invade ni Napoleon Bonaparte sa France si Pope Pius VI na na-invade nila yung Italy at kinaptured si Pope Pius VI at pinugutan ng ulo. Then doon nagkaroon ng tinatawag na freedom of religion. Kaya kung makita ho natin sa Amerika, mayroon ho silang symbol of liberty. Doon po nag-umpisa yun na pwede ka nang magtayo ng relihiyon, pwede ka nang magsimba kung sino ang gusto mo, pwede ka nang mag-aral sa banal na kasulatan, at ito yung tinatawag na pagrehistro mo na mayroon kang natuklasan, founded, natuklasan na katutukan. Ang tanong, ano bang tinutukoy nila na referensya na walang pinapanigan? At hindi ho Romano ang itinayo ng Panginoong Jesucristo, kundi Catholic Church. Na kapag sinabi ho natin Catholic Church, ay hindi ho siya tumutukoy sa isang reliyon lang. Ang una ho naggamit nito, ayon sa ating referensya, 107 AD, ginamit ho ang katagang Catholic Church ni Ignatius of Antioch. Pero hindi ho Romano. So kung titingnan ho natin, it be considered also. Basta pagka lumaganap o pumalap ang iyong relihiyon, ang iyong iglesia sa buong mundo, will be also considered as Catholic. Because common siya, universal, pumalap sa buong mundo. Kasama dito Baptist, kasama dito SDA, Jehovah's Witness, considered as Catholic, founded by Jesus Christ as its origin. Pwede ho sila makaklaim. Dahil hindi ho tinutukoy dito na Roman Catholic Church. Hindi ho Roman Catholic Church. Sino ang sumulat na tinutukoy at kiniklaim nila na sila ho ang Catholic na tinutukoy? Ang Roman. Aklat lang din ho nila. At sila lang din ho nagkakaintindihan na i-pronounce ang sarili nila na ang Catholic na tinutukoy dito kami. Pero titingnan natin, ilan ba talaga ang Catholic? Kasi, ang alam ho natin, isa lang. Pero kung titingnan na ho natin sa history, nahati po sa dalawa ang Catholic. Yung tinatawag nila na Western Roman Catholic Church, and ang pangalawa is Eastern Orthodox Church. Kalaunan ho ay dumami ho. Nagkaroon ho ng tinatawag na there are 7 non-Latin, non-Roman ecclesiastical tradition or church. Ano ang mga ito? Babasahin ho natin para hindi ho tayo bias. Na kapag sinabing Catholic, Romano na yon. Hindi ho. Mayroon ho tayong maliban sa Roman Catholic Church, mayroon hong tinatawag na the Byzantine Catholic Church. Mayroon din hong tinatawag na Ukrainian Greek Catholic Church. May tinatawag na Melkite Greek Catholic Church. May Maronite Catholic Church. Mayroon tinatawag na Syro-Malabar Catholic Church. Chaldean Catholic Church. Marami ho. At kung titingnan ho natin, ang Catholic sa buong mundo, kung ilan ang mga iglesia na gumagamit ng pangalan ng Catholic, ang record ho ay 24 particular churches. So kung pangalan ho ang ating pong basihan, malilito ho tayo. Pangatlo, ang ginagamit bang referensya ay kapanipaniwala o credible ba? Kasi kung marinig mo encyclopedia, ay ang sabi credible yung referensya na yan. Yan yung referensyang walang pinapanigan. Tingnan natin kung wala ba talagang pinapanigan ang referensya na ginagamit ho nila. Kasi mismong Katoliko, duda ho sa sulat ng history sa encyclopedia. Ano ang sabi? Sabi dito, Catholic Church attack new encyclopedia, 11th edition of the Britannica is called unscholarly, sectarian, and offensive. So, mismo ang Catholic, duda sila sa referensya, kaya hindi natin pwedeng asahan na ang sinasabi nilang referensyang walang pinapanigan, ayun na ang totoo.
Kasi kung ang referensya ang sinasabi mong walang pinapanigan, dapat coincide sa Bible kasi we are talking about Christianity. At walang ibang source nito, hindi referensya, kundi ang Biblia. Ang sabi rito, sa ating pong na-research sa pagkundina o pagkontra ng Catholic, sabi the American Federation of Catholic Society, representing the union of all Catholic society in the country, has made an attack on the 11th edition of the Encyclopedia Britannica as unscholarly, sectarian, and offensive, and as giving a grossly partial and prejudiced misstatement of the fact concerning religion and special Catholicism. Ha? Talagang hindi mo sila mismo duda. Sinasabing unscholarly ang Encyclopedia Britannica 11th edition. Pangapat, ang sabi nila, ang Iglesia Katolika daw ay banal. Kaya ho sila ay nakapag-produce ng mga santos. Tulad nila San Lorenzo Ruiz, tulad nila San Antonio, San Nicolas at iba't iba pang mga santos na kinanonize daw. Ang tanong, sinong nagsabi o sino ang nagcanonize na sinasabi mong santo? Si Kristo ba o tao lang? Ha? Kasi kung titingnan natin, tapos na ho ang Biblia bago ho sila ginawang mga santos. Ang sabi ho nila, may konsilyo ho dyan na nagcanonize, pero yung membro ng konsilyo ay mga tao lang din. Ay ang tanong, nababasa ba nila ang puso ng tao? Kasi bago mo i-declare na banal yan, dapat nakita mong perpekto ang kanyang puso na qualified ho siya sa kanyang pagkabanal. At walang ibang makapagbasa sa puso ng tao kundi ang Diyos lang at si Kristo. So, kung titingnan ho natin, mali-mali din ho ang kanila hong sinasabi na santo para makatulong sa kanila sa kanilang panalangin na marinig ho sa Diyos. Di ang sabi ng banal na kasulatan, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Wala na hong iba. Hindi ho si Maria. Hindi ho yung ibang santo. Direct ka sa Panginoong Jesucristo. Yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Yun ang sabi sa banal na kasulatan. Paano ba natin basahin ang banal na kasulatan? Upang malaman natin ang sinasabing pagkilatis sa tunay na iglesia. Isaiah 28 verse 13, kaya't ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila'y utos ng utos. Utos at utos. Bilin at bilin. Bilin at bilin. Dito'y kaunti, do'y kaunti. Upang sila'y mga kayaon at mga pahinga at mga balian at mga silo at mga huli. So dito kaunti, dito'y kaunti. Ganun ho. May sarili hong explanation ang banal na kasulatan mismo at hindi ho kailangan ng sariling idea ng tao upang ipasok niya ang kanyang idea sa kanya hong nabasa. Kundi ang sabi ho, ang pagbasa ho sa banal na kasulatan ay atin pong pinagtatagpi-tagpi ang mga verses kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Biblia lang din po ang mag-i-interpret. So marami na hong gumamit ng mga pangalan. Ginamit nila ang mismong statement sa banal na kasulatan na may nakalagay dyan, Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos. Ang tanong, tama ba yung application nila noon?